ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Isahan na natin ang ating debate mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Sister Maricel Moncada ng JW sa kanyang patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. Your time start now, sister. Okay, so magandang hapon sa lahat, no? Lalo na sa ating moderator na si Rasha at ating kaibigan na si Sir Jando Alabado. So first time ko pong makipagdebate sa kanya ngayon. So nasa affirmative side po ako mga kaibigan, mga viewers. Ang paksa namin ay patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at alak sa pahapunan ng Panginoon ay yung 144,000 at sila yung mga anointed Christian. So kung saan si Sir Jando Alabado ay nasa negative side. So ngayon, mayroon po akong 3 katanungan na aking ibangon at sasagutin natin sa Biblia. Una, sino ang nakikinabang sa tinapay at alak sa selebrasyon ng hapunan ng Panginoon? Ang pangalawa, bakit ang 144,000 lamang ang mag-partake, no, or kumain or uminom sa mga elemento or emblema? Ang pangatlo, bakit ang ibang lingkod ng Diyos ay hindi mag-partake sa tinapay at alak sa hapunan ng Panginoon? So una po ay sagutin natin yung unang katanungan. Sino ang nakikibahagi sa tinapay at alak sa selebrasyon ng hapunan ng Panginoon? So ang sagot natin dito ay maliwanag sa paksa, ang 144,000 lamang, no? At sila yung nakikibahagi nito. So ang unang pagpili, no, ang unang pagpili sa 144,000 ay nagsimula noong 33 AD sa panahon ng Pentecostes. Mababasa yan sa Acts chapter 2, verse 1 and 4, 1 hanggang 4, 29 hanggang 33. At binabanggit din sa Lucas 12 verse 32, no? Ito yung binabanggit sa Lucas 12:32. Huwag kayong matakot munding tawan dahil ibinigay sa inyo ng inyong ama ang kaharian. So malinaw, no, na mayroon pong kaharian na binabanggit dito sa Lucas 12:32 at mayroon din binabanggit na munting kawan. So ibig sabihin, limitado yung tinutukoy dito na kabahagi, no, na mag-partake sa hapunan ng Panginoong Hesus, lalo na yung sa tinapay at sa alak. So dito na tayo sa ikalawang tanong. Bakit yung 144,000 lamang ang pwedeng kumain or mag-partake sa tinapay at alak? So ang sagot natin mga kaibigan ay ang Biblia. So ito, basahin natin sa Lucas 22:28 at 30. Ito ang ating mababasa. Ang sabi dito, gayunman, kayo ang mga nananatiling kasama ko sa aking mga pagsubok. So sa verse 29, at nakikipagtipan ako sa inyo para sa isang kaharian kung paano nakikipagtipan sa akin ng aking ama. So malinaw, no, na mayroon pong binanggit dito na nakikipagtipan. So sino itong nakikipagtipan? Si Jesus at yung mga apostoles. So yung mga apostoles ay nagrepresent yon sa 144,000 na mga anointed Christian. At binabanggit dito sa 30, patuloy tayo, para makakain kayo at makainom sa aking mesa sa kaharian ko at makaupo sa mga trono para humatol sa 12 tribu ng Israel. So mayroon silang atas or gawain na maghatol, no? Dahil ang tinutukoy dito ay kaharian, no? Kaharian or Messianic kingdom. So ngayon, bakit natin hindi lahat invited yung mag-partake? Dahil po sa ang kabilang dito ay yung mga invited na magiging members doon sa kaharian na tinatawag na Messianic Kingdom or sa ibang term ay Kingdom of God.
At binabanggit dito sa Hebreo 3:1, no? Sa Hebreo 3:1. So, moderator, ako signal ako ng 20 minutes bago mag 10 minutes ako matapos. Okay, dito sa Hebreo 3:1, ang sabi dito, dahil dito, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagtawag. So, mayroon pong mga kabahagi sa makalangit na pagtawag at sila yung mga banal. So, sa ibang termino, lalo na sa Bisaya, mga santo, no? Or mga santos, or mga saints. So, sila yung nakikibahagi, no? Sa makalangit na pagtawag. At binanggit din dito sa unang Pedro 2:20. So, ang sabi dito, pero ang pagkamamayan natin ay sa langit. Okay. So, yan po ang mga kabilang, no? Ng 144,000. Ang pagkamamayan nila ay sa langit. So dito rin sa unang Pedro 2:9 hanggang 10, ang sabi dito, pero kayo ay isang piniling lahi, mga saserdoteng maglilingkod bilang mga hari, isang banal na bansa. So maliwanag, no, nabigyan natin ng emphasis dito na yung 144,000 na mga anointed Christian, sila ay maglilingkod bilang mga hari, no? At tinatawag sila na isang banal na bansa. Thank you, moderator. At binanggit dito sa patuloy tayo, isang bayan na magiging pag-aari ng Diyos para maihiyag ninyo ng malawakan ang kadakilaan nang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangamanghang liwanag. Dahil dati ay hindi kayo isang bayan, pero ngayon bayan na kayo ng Diyos. Dati kayo hindi pinagpakitaan ng awa, pero ngayon ay pinagpakitaan na ng awa. So malinaw na ang 144,000 ay mga anointed Christian at kasali na dito yung mga hintil, no, na dati ay hindi sila bayan ng Diyos, pero ngayon ay bahagi na sila ng bayan ng Diyos. Okay. So, binanggit din sa Apokalipsis 5:10, no, mga kaibigan, Apokalipsis 5:10. Ito ang ating mababasa. At ginawa mo silang isang harian at mga saserdote sa ating Diyos, at pamamahalaan nila ang lupa bilang mga hari. So ito yung 144,000 na mamahala sa loob ng 1,000 years, no? Kaya ang kanilang salvation, no, o ang kanilang atas ay mamamahala sa lupa, no, bilang mga hari. So ganito din ang sinasabi sa Apokalipsis 20 talatang 6. Maligaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay muli. Walang autoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo at maghahari sila kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So kaya pala mayroong pakikipagtipan dahil ang layunin nila ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. Okay, so dito na tayo sa ikatlong katanungan. Bakit ang ibang lingkod ng Diyos ay hindi mag-partake sa tinapay at alak sa panahon ng hapunan ng Panginoon? Ang rason po ay mababasa natin sa unang Korinto 11:27 to 29. So basahin natin, no? Unang Korinto 11:27-29. Okay, dito ang sabi, dahil dito, ang mang kumakain ng tinapay o uminom sa kupa ng Panginoon ng hindi karapat-dapat ay magkakasala, may kinalaman sa katawan at dugo ng Panginoon. Suriin muna ng isang tao ang sarili niya at tiyak karapat-dapat siya. At pagkatapos ay pwede na siyang kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Okay, so maliwanag, no, sa verse 19, ang sabi pa, patuloy tayo. Dahil siya na kumakain at uminom, pero hindi nakakaunawa sa katawan ay nagdadala ng hatol sa sarili niya. So, kung hindi karapat-dapat, okay, thank you, moderator. So, kung hindi karapat-dapat, ay magkakasala, no? So, ibig sabihin, mayroon talagang hindi qualified na pwedeng uminom sa alak or kumain sa tinapay sa panahon ng hapunan ng Panginoong Hesus. So, ang ginagawa ng ibang lingkod ng Diyos ay sila ay bilang nag-observe, no, or observant sa panahon ng hapunan ng Panginoon bilang
pag-alaala, no? Bilang pag-alaala na tinubos yung mga tao ni Jesucristo. So ang talata natin ay Mateo 12, Mateo Kabanata 20, talatang 28. So mayroon pong pagpaalaala sa mga ginawa ni Jesus, no, sa haing pangtubos niya. So ito yung tawag nito, ito yung senaryo natin sa ating presentation, bakit hindi lahat ng lingkod ng Diyos ay pwedeng kumain sa tinapay at uminom ng alak. So kung mayroon man akong natitirang, tawag nito, natitirang minuto or second, ay ko na moderator at ready na ako sa cross-examination. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative Sister Maricel ng JW. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother John Do ng Roman Catholic Church. 7 minutes bro, your time start now. Okay, ang unang tanong, saan sa Biblia mababasa ang 144,000 anointed Christian? Okay, nasa Revelation 14, 1 to 5. Next question. Mababasa ba sa Revelation 14, 1 to 5 ang 144,000 anointed Christian? Okay, mababasa dyan 144,000, no? Pero yung verbatim talaga kung paano pang-construction yung tanong mo ay hindi mababasa verbatim, word for word. Next question. Sinong Bible scholar ang nagsabi na 144,000 anointed Christian yan? Sino, pakiulit yung tanong, sino yung Bible scholar ang nag-approve na yung 144,000 sa Revelation 1 to 5 at 21 to 14, 1 to 5 ay ang mga anointed Christian. Okay. Ngayon, wala akong maibigay na external reference, no? Pero maliwanag na ang aking primary reference ay yung Biblia. So, Biblia ang nagsabi na yung 144,000 ay mga anointed Christian, konektado doon sa Acts chapter 1, 1 to 8 at Acts chapter 2. No, na sila yung mga kabahagi sa 144,000. Okay. Tinatanggap mo ba na hindi mababasa sa Bible yung 144,000 anointed Christian? Yes or no? No. Hindi ko tanggap na hindi mababasa. Sapagkat sa aking presentation, nababasa yung mga, tawag dito, yung 144,000, gaya ng sinasabi ko kanina sa Revelation 14, 1 to 5, at binabanggit ko yung Acts chapter 2. So sila yung mga unang bahagi sa 144,000, yung mga apostoles ni Jesus. Next question. Saan natin mababasa na ang mga apostoles ang unang bahagi sa 144,000 anointed Christian? Okay. Nasa Acts 1 to Acts chapter 1 verse 8 at nasa Acts chapter 2 1 hanggang 4, 29 to hanggang 33. So, nandyan na mga talata. Sila yung unang bahagi na pinapahiran ng banal na Espiritu. Saan sa specific na verse na sinasabi mo na ang mga apostol ang unang bahagi ng 144,000 anointed Christian? Okay, ulitin ko, Gawa 1:8. Ito ang sabi, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kaulihang hangganan ng lupa. So maliwanag na ito ay yung mga unang bahagi, yung mga apostoles ni Jesus, yung unang bahagi sa 144,000. Nasa screen ngayon ang Gawa 1:8. Bakit hindi ko dito mabasa ang sinasabing 144,000? Okay. So, hindi specific na binabanggit sa Gawa 1:8, no? Yung 144,000 kasi nga sila yung unang bahagi, pero mababasa mo yung 144,000 doon sa aklat ng Juan, Revelation 14 chapter 1 to 5. Okay, magkakonektado ang dalawang talata. Sunod na tanong. Okay, sa Revelation 14, 1 to 5, saan ito sinasabi dito
na yan ay 144,000 anointed Christian. Pakiulit yung tanong, bro. Saan? Ang specific na talata sa Revelation 14 na sinasabing yang 144,000 dyan ay 144,000 anointed Christian. Okay, dito ha, ang binanggit sa 4:1 at sinabi ito, at tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Siyun at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama. So malinaw na itong mga 144,000 na kasama ni Jesus, ito ay mga anointed Christian sapagkat kinuha sila sa iba't ibang bansa. Hindi ito likas na bansa ng Israel. Yang 144,000 bang tinutukoy dyan, yan ba yung sinasabi sa Revelation 7:4? Yes or no? Revelation 7:4. Oh, wait lang ha. Yes. Revelation 7:4, ito yung specific na 144,000 na sila ay tumutukoy ito sa spiritual na Israel, Galatians 6:16. So hindi ito likas na Hudyo noong sa panahon ng bansang Israel. Saan nababasa na sila ay spiritual na Israel? Okay, Galatians 6:16 bro. Galatians 6:16 na at binabanggit din sa sinabi dito na yan na nga, Galatians 6:16 na Israel ng Diyos. Kasi nga, pasali nga dito yung mga hintil. Papatunayan ko mamaya sa aking tawag nito, sa aking rebuttal. Nasa screen ngayon ng Galatia sa 6:16, ba't walang nababasa dyan na spiritual na Israel? Okay bro, binabanggit kasi bro sa Mateo 24:15 no, na dapat ang ating basahin ay unawain. So hindi lahat gusto natin mababasa litra por litra, pero kailangan natin ng unawa batay sa konektado sa ibang talata. Kaya bababasa natin dyan na sila tawag din Israel ng Diyos, tumutukoy yan sa espiritual na Israel, hindi likas na Israel. So sabi dyan, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ay sa mga turo kong ito. Ibig mo sabihin na namumuhay lang sa kanilang turo yung spiritual na Israel? Pakiulit, hindi ko narinig bro, pakiulit, sorry. Paki-stop time para hindi ma-waste yung yung time. Pasensya na. Pakiulit yung tanong. Kumuha muna ako ng biscuit kasi yung ko. Time pause mo na, Brother Russia. Time pause mo na, okay. Ayaw ako tigilan nito. Okay na. Ayan. So, ang tanong ko sa kanya, Brother Russia, is, ayon sa Galatians 6:16, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, ibig ba niya sabihin na ang namumuhay ayon sa turo ni Apostol Pablo, yung 144,000 lang na anointed Christian? Yun ba? Okay. Ito bro, ang nagsisilakad ayon sa lituntunin ay hindi lamang tumutukoy sa sa 144,000 dahil mayroon na pong ibang lingkod na sumusunod sa lituntunin ng Diyos. Kaso dito sa Israel ng Diyos, specifically, kung ikulit natin doon sa Revelation na 14:1-5, ay tumutukoy lang ito sa 144,000 na ang kanilang pag-asa ay nasa langit. Sabi sa iyong paksa na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak ay sige. Tapos mga kapatid, ang unang pagtatanong ng ating negative at syempre dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yan, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, meron tayong debate ngayon mga kapatid between JW and Roman Catholic Church. At ang topic nila ay patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at vino or wine sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative natin mga kapatid, yung tinatanong kanina
At negative naman yung bibigyan ko ng 10 minuto sa pagpapahayag. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Okay. Time pause muna bro. Sige. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live dyan ha. Sa kay Brother Jando, alam ko marami kayo dyan. At dito din sa ating YouTube at Facebook mga kapatid. Kay Hamza Abdul, kay James Alaher, kay Jemboy Quimson, kay Jimwell Bungalo, shoutout sa iyo. Kay Isbarios, shoutout ng malaki at si The Professor na Healing Theologian. Albert Hinkel mga kapatid ng Born Again, shoutout sa iyo lagi bro. At Okay na? sige bro, magsa-start yung time mo bro. Okay. So, ang tema kasi na tatalakayin niya is patutunayan niya na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 na anointed Christian lamang. Diyan ako nagtaka. Bakit yan ang tema niya, pero sa Biblia hindi totoo na na 144,000 ang kumain, ang anointed Christian nung kumain doon sa banal na hapunan. Dahil kung babasahin po natin yung sinasabi sa Mateo 26 ba yun? 26-20 ba yun? Hindi ako nakakalimot. Ang sabi, yan, kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. 12 lang, hindi nga umabot ng ng 20, tapos sa kanya naabot ng 144,000. 12 lang yan. At kung sila ay kumain doon sa hapunan, wala naman sinasabi na bawat isa sa kanila ay may nire-representang ilang daan na mga na mga kabanay. Wala naman ganun. So biblically, ang umaten sa hapunan at kumain ng tinapay at uminom ng alak 12 lang at si Kristo. Ibig sabihin, kung bibilangin, 13 lang sila doon. Tsaka sinasabi nila na spiritual na Israel, walang spiritual na Israel sa Bible. Wala. Tsaka, wala rin sinasabi sa Bible na 144,000 Christian. Nasa Bible, 44,000 tribes of Israel. Sila yung tribo ng Israel. Yung 144 tribes of Israel, physically Israelin yun. Israelites yun, physically Israelites sila. Walang sino man sa kanila ang physically, ang spiritually Israelites, because there's no such thing as spiritually Israelites. Baka kako na lang, na misunderstood yung sinasabi na Hudiyo sa puso. Mali. Para lang ganito ba? Sample lang natin ikaw ay Pilipino, pero ikaw ay namumuhay na parang Amerikano, na hindi mo na kinikilala kung ano yung kulturang Pilipino. Ikaw ay namumuhay bilang Amerikano sa puso, pero hindi ka Amerikano. Yun ang ibig sabihin nun. Pero walang just to such thing as spiritual na Israel. Ang meron talaga physical Israel, yun ang meron. Walang spiritual Israel, kaya ang umaten sa hapunan ng Panginoon, 13, hindi 144,000. Ang tema niya, patutunayan niya na ang kumain at uminom, kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon. Sa hapunan ng Panginoon ay 144,000 anointed Christian lamang. Wala yan sa Bible. Ang nasa Bible, ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay 13 sila doon. Si Kristo kasama ang 12 mga apostol. Sila lang ang kumain at uminom. 12. Si Kristo kasi hindi kasi siya uminom doon, hindi siya kumain din doon. No?
So ang umaten lang pala, ang kumain lang pala ng tinapay at uminom ng alak sa hapon ng Panginoon ay 12. Kasi binigyan ni Kristo, and ito ang aking katawan, tauto estinto somomo. Kainin nyo ito. Binigyan niya sila. Binigyan sila sa kanilang kamay at kanilang sinubo. Ito naman yung dugo ko na siyang tipan para sa inyo. Pinainom, 12 rin na pinainom. Hindi umabot ng 20. Hindi umabot ng 50. Hindi umabot ng 100. Kung hindi umabot ng 20, how much more ang 144,000? Hindi sila magkakasya, maliit lang yung kwarto doon. Literally, physically, 12 lang yung kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon at hindi 144,000. Wala ring Bible scholar ang nagsabi na ang 144,000 tribes of Israel ay 144,000 anointed Christian. Walang ganun. Sa Biblia, ayon sa, babasahin natin yung sinasabi sa Juan 6:54, ganito ang sinasabi. Sa 6:54, ganito. Yan. Pero ang kumakain ng aking katawan, natin simulan to sa 53. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sa madaling salita, yung kakain ng kanyang tinapay at iinom ng kanyang alak, ano yun? Kanyang muling bubuhayin sa huling araw. Yan tanong, 144,000 ba ang muling binuhay? Ay hindi. Ating basahin Revelation 7, tinan mo to 7:5, sabi. Ito yung 12 lahi ni Israel. Yan narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa lahi ng Israel. Sino yan? Baba. 12 mula sa lahi ni Huda. 12 mula sa lahi ni Ruben. 12 sa lahi ni Gad, ni Asher, ni Naphtali, ni Manase, ni Simeon, ni Levi, ni Isakar, ni Zebulon, ni Jose, ni Benjamin. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika, nakatayo sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat na nakadamit na puti at may mga hawak na palaspas. Ano daw sila? Hindi mabilang sa dami. Ang sabi sa Juan 6:54, ang kakain ng kanyang katawan, 54 ba yun? Double check ko lang wait lang. Sa 6:54, ang sabi dito is, ang kakain ng kanyang katawan, muli niyang bubuhayin sa huling araw. Muling bubuhayin. Dapat sana, kung tama yung paliwanag niya ng kanyang tema, 144,000 lamang ang kakain ng tinapay at iinom ng alak. Dapat sana sa Revelation 7:9, 144,000 lang ang muling binuhay. Pero hindi. Maliban sa 144,000, meron pa na sa dami hindi mabilang. Ibig sabihin, hindi 144,000 lang ang kumain. At saka yung mga nakikain doon, di naman yun 144,000 tribes of Israel. Kasi nasa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, iba't ibang lahi. Di sila kabilang sa tribes of Israel. O paano ngayon, iba yung tema? Tuloy natin.
Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Ayun. Sabihin, pag tinanggap mo yung tinapay na siyang katawan ni Kristo, muli kanyang bubuhayin. Pero ang saksi ni Yoba sa kanilang annual celebration, pag gano'n ng tinapay, silang lahat, hindi. Ikaw, hindi. Ikaw, hindi. Ikaw, hindi. Mula sa simula hanggang sa dulo, walang tatanggap ng tinapay. Kaya ang sabi ni Brother Paul Alima, yung dating ansyano ng saksi ni Yoba, na ngayon ay kasama din sa Katoliko, Catholic Faith Defender na, sabi ni Paul Alima, bro, yung tinapay na yan, bro, walang timpla yan. Pinagawa namin yan, pero walang timpla yan. Bakit? Alam namin na pagkatapos nun, ibabaon lang yan sa lupa. Ibig sabihin, hindi pa nasisimula, alam na nila na walang tatanggap. Eh ang sabi, ang kumain nun, muling yun. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang negative stand ng ating second speaker or negative. Kaya nagpi-feedback tayo. Is Maricel. Hello, hello? Hello, Mike. Okay na ba? Nag-feedback tayo sa'yo. Ako nagpi-feedback? Oo. I-ano mo nga. Hello, Mike test, Mike test. Yan. Wait. Ano ka muna? Out ka muna, tapos tawagan kita ulit. Out ka muna, tapos tawagan kita ulit, ha? Tawagan natin siya ulit. Hello, Mike test. Hello. Yan, wala na. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. 7 minutes sa unang pagtatanong ng ating affirmative Sister Maricel ng JW. Your time start now. Okay. So, ang una kong tanong sa Juan 6:54, no? Rinig ba ko ito? Okay, sa Juan 6:54, ito ba yung panahon ng hapunan ng Panginoong Hesus? Yes or no? Yes, ito ay hindi siya during sa hapunan, pero binabanggit ito patungkol sa mangyayaring hapunan. Ito ay patungkol sa siyang tinapay ng buhay. 'Yon. Okay, next question. Ang tinapay ng buhay ba ay ito ba yung tinatawag niyo na ostya? Yes or no? Hindi. Sa amin, kailangan mo na siya i-consecrate para bang nangyari sa banal na hapunan, nag-consecrate mo na si Kristo bago siya nangyaring sinabi niya, tauto estinto soma mo. Next question. Okay. Next question. So, ito bang tinapay na binabanggit dito sa chapter 6, ito ba ay figurative or literal na katawan ni Kristo? Objection moderator. Ano yan, bro? Ang tanong niya is about na sa literal ba o figurative. Ang topic natin ngayon, kung yung kumain ba sa hapon at uminom ng alak ay 144 Christian lamang. Okay. Wala akong binanggit about literal ba siya o figurative. Okay. So, ang objection mo ay wala kang binanggit kung literal ba siya or figurative. Sis Maricel, since objection ito, mayroon ka bang counter objection doon bago ako hatol? Yes, ang binanggit niya kasi yung pagkain, no? At binanggit niya yung tinapay. Okay. So kaya tinatanong ko kung yan ba ay figurative or tawag dito, literal, para malaman ko kung anong stand niya dyan sa tinapay at sa alak. Okay, so ganito.
dito ko ipapasok yung sa rule natin na pag tinatanggi niya talaga na hindi niya nabanggit yan. So kahit nagsasabi siya, kung sinong nagsasabi sa inyo ng totoo kung nabanggit pa talaga or hindi, in-next question ko yan. Pero sa rebuttal, tingnan natin kung itatanong ulit. So sis Maricel, in-next question ko muna. Okay. Next question. I'm resume. Okay. Next question. Sa senaryo bang ito sa John 6:54 ay lahat ng mga tao ay kumain sa tinapay? Sabi mo, pero doon sa Mateo 26:28 kung na-quotation mo, kung hindi ako nagkakamali, ay 12 lang yung kumain. So, anong stand mo sa dalawang talata? Magkapareho o hindi magkapareho? Hindi magkapareho. Kasi, yung sa Mateo 26, actual siyang hapunan. Sa Juan 6 naman, hindi siya actual na hapunan. Pero pinaliwanag niya na kakain ng kanyang katawan ay bubuhayin sa huling araw. At ang binuhay hindi 144,000 kundi higit pa. So, hindi siya 144,000 lang ang kumain. Next question. Okay. So, yung sa Mateo chapter 26 na sinasabi doon na this is my flesh o ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. At tinatanggap mo ba na yung tinapay at alak doon ay hindi pwede kainin sa lahat ng mga tao? Yes or no? Yes, hindi siya pwedeng kainin. Lalo na pag nag-discover ka sarili mo, hindi ka karapat dapat kumain, wag kang kumain. But not all the time, buong buhay mo hindi ka kakain. Gumawa ka ng paraan para maging karapat, dapat kang kainin yun. Kasi kung pag kumain ka nun, bubuhayin kang muli sa huling araw. Okay, next question. Okay, so ibig sabihin sa Mateo chapter 26, mayroong mga tao na hindi pwede kumain. Pero doon sa John chapter 6 ay lahat ng tao ay pwedeng kumain. Tama or mali? Mali na naman. Yung sa Matthew 26, 12 na sila kumain doon. Yung sinasabi mo na merong hindi pwede kumain na sa unang Korinto 11 na ginamit mo yon. Pag hindi ka kumain, kailangan mo munang i-discover sarili mo karapat-dapat ka ba. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng paraan para maging karapat-dapat ka at makain mo yun dahil ang makakain nun, bubuhayin sa huling araw. Next question. Okay. Doon sa chapter 6 na sinasabi na yung alak at tinapay, kung sino yung kumain sa tinapay, ay pwede rin sila kumain sa alak, yes or no? Uminom. Yes, sa Matthew 26:26, yung mga apostol noon, pinakain, pinainom. Pero sa Gawa 27, pag kanilang ginawa yung communion, tain na lang, wala akong nabasang may pinainom. Next question. Okay, so ibig sabihin, doon sa Juan chapter 6, nung Jesus ay, ito ang aking dugo at ito inumin nyo, hindi kayo umiinom. Tama or mali? Mali. Kasi sa amin, yung pagkain namin ng katawan, kasama na doon kasi buhay na katawan yun eh. Ito ay katawan, buhay yun eh. Kaya nga doon sa Gawa 27, wala kang mabasa doon na pinainom sila. Dahil yung pag-inom kasama na doon sa pagkain. Next question. Okay. Eto, clarification ko lang. Hindi ko tinanong yung Gawa 27. Ang tanong ko doon sa chapter 6. Kasi may binabanggit, premise mo na alak na dapat inumin, sabi ni Jesus. Ang tanong ko, bakit pwede kumain ng lahat ng mga tao doon sa tinapay, pero bakit hindi pwede uminom ng alak? Kaya nga, sabi ko, kaya sa Gawa 27, nung sila ay nag-communion, pinakain lang. Wala namang mabasa na nagbigay ng alak. Next question. Okay. So, ibig sabihin, next question, ibig sabihin, hindi pwede ipainom yung alak nasa Juan chapter 6. Yes or no? No. Kailangan ipainom yun.
Kaya nga sa amin, pag sinabi kasi sa amin na consecration, iisa na lang yan, buhay na katawan eh. So may laman na yon. Sana napag-aralan mo yung Eucharistic miracle para hindi ka na magtanong ng ganyan. Next question. Okay, so next question. Ito bang tinapay at ay naging literal na katawan ni Jesus at dugo ni Jesus? Yes or no? Yes. Sabi niya doon sa Matthew 26, Tauto estinto somamo. Ito ang aking katawan. Wala siyang sinabi, ito ang simbolo ng aking katawan. Sabi, ito ang aking katawan. Kung nasisinungaling siya doon, figurative yan. Kasi totoo yun eh. Literal yan. Next question. Okay, next question. Tinatanggap mo ba na yung mga apostol ay mga anointed Christian? Yes or no? Yes, yung mga apostol, dahil si Kristo pumili ng anointed Christian sila, pero 12 lang, hindi umabot ng 144,000. Okay. So, next question. Okay. So, ngayon, bigyan ko muna ng emphasis ang kanyang pagtatanong niya kanina kasi hinahanapan niya talaga ako ng verbatim na sa Galatia 6:16 ay tawag dito, walang mababasa na spiritual na Israel, pero mababasa doon ay Israel ng Diyos. So, malinaw na ang binabanggit niya kasi kanina na yung sa Revelation 7:4, kung hindi ako nagkakamali, ay physical na Israel, no? Physical na Israel yan ang sinasabi niya. Pero kung ating babasahin sa tawag nito sa record, sa Bilang chapter 1 for Bilang numero 1 or Bilang verse 4 hanggang 16, ito yung mga likas na Israel, no? Pero doon sa Apocalypse 7:4 hanggang 8 ay ito yung spiritual na Israel. Bakit tamo? Dahil hindi nagkaroon ng tribo si Jose. No? Pansinin nyo sa Revelation 7:4-8, binabanggit dito si Jose, no? At binabanggit si Levi. Di ba? Pero sa Bilang 1:4-16 ay hindi po bahagi si Jose sa 12 tribes ng Israel. Kasi ang nagkaroon ng tribo si Jose doon kay Ephraim at Dan, yan ang nag-represent sa kang Jose, yung kang Ephraim at kay Dan. At malinaw na ito ay tawag nito, hindi literal physical na Israel, no, yung binabanggit sa Revelation 7:8. Dahil ang sinasabi ko, absent doon si Jose at present dito si Levi. Dahil kung pansinin natin sa Bilang, hindi po bahagi yung Levi. No, dahil sila yung mga nasa templo, na-assign sa templo, hindi sila bahagi ng 12 tribe ng Israel dahil ang gawain nila ay nasa templo. So ngayon, ang pag-cross-examination natin kanina sa kanya ay tinatanggap niya na literal daw na tinapay, no? At alak ang nasa Juan chapter 6, no? Pero pag doon na sa Matthew 26 hanggang 28, ang kumain lang ay ang 12 na mga apostol. Hindi lahat ng tao. Kaya ang tanong ko mga kaibigan, paano natin ito i-reconcile na ang iyong mga talata ay hindi magkakontradiksyon. Okay. At sinabi niya kanina na bigyan kumbaga hindi daw simbolo, no? Hindi daw simbolo yung nasa chapter 6. Okay, magbigay tayo ng reference, no? Ang sabi dito, ito ang reference natin. Ito. Si Robert Charles, no? Ito na reference, ito. Robert Charles Sproul, no? Sa kanyang John and Expositional
expositional commentary dito sa page 158 no sa PDF na print ko. Ang sabi dito, kino-quotation ito yung Jesus described himself as the bread of life, building on that metaphor. So maliwanag na binabanggit sa ating reference na yung chapter 6, no? Nung ay sinasabi na, this is my blood, this is my flesh, ito ay metaphor or figurative. Patuloy tayo. Ang sabi, I am the living bread which came down from the heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I shall give for the life of the world. 160, ang sabi, I believe that Jesus is speaking here not about the Lord's Supper. So maliwanag no, yung John chapter 6 ay hindi ito tumutukoy sa Lord's Supper. Tapos ang sabi niya, but about the same subject, he addressed in his conversation with the Samaritan woman. So nagbigay ng halimbawa sa John 4:1-26, kung saan si Jesus gumagamit ng figurative na living water. Na kung yung babae Samaritan ay bigyan ng living water ay hindi na uuhawin. Kaya ito ay figurative in connection doon sa ginagamit ni Sir Jando sa John chapter 6. No? Ito pa. Sinalungat ni Mr. Jando ang isa sa mga Church of Father, no? Okay. Itong the early Christian doctrines, ito na aklat, ito. Dito sa page 211. Okay, dito sa page 211, ang sabi dito, in the 3rd century, the early Christian identification of the Eucharistic bread and wine with the Lord's body and blood continued unchanged. So, ibig sabihin, hindi po nagbabagong anyo yung tinapay at alat no, sa aral ng early Christian. At ano pa ang sabi? Sa page 212 sa itong aklat, dito, na-print natin mga kaibigan, ang sabi, occasionally, these writers use language which has been held to imply that for all its realist sound, their use of the term body and blood may after all be merely symbolical. No? Ang sabi, Tertullian, for example, refers to the bread as a figure or parenthesis figura of the Christ's body, and one speaks of the bread by which he represents his body. So, maliwanag, sabi ng ni Tertullian, no, na isa sa mga Church of Father, na ito ay symbolikal. Bakit sasabihin natin symbolikal? Dahil hindi nagtuturo si Tertullian na pwedeng uminom o inumin literally yung dugo, no? Halimbawa, sa kanyang tawag nito sa reference na Tertullian apologetical works and Manutius Felix Octavius, Nueva York, 1950, isinali ni Emily Daly, page 33. Read it ito sa Watchtower o sa website namin. Ang sabi, mahiya kayo sa mga Kristiyano dahil inyong sa katuwang mga paraan, hindi man lamang namin inaalok ang dugo ng mga hayop sa aming pagkain, sapagkat ito'y pangkaraniwang pagkain lamang. Sa paglilitis ng mga Kristiyano, kayo'y mga paganong Romano ay nag-aalok sa kanila ng mga longganisang may dugo. Sabihin pa, naniwala kayo na ang mismong itinutukso ninyo sa kanila upang sila'y lumihi sa tamang landas ay isang bagay na para sa kanila'y katalampalasan. So bakit nga? Kung kailan pa ninyo natiyak na sila'y nasusuklan sa dugo ng isang hayop, saka pa ninyo asahan na sila'y mahayop sa dugo ng tao? So ngayon, ito no, at sabi pa sa the Anti-Nicene Fathers sa Grand Rapids, March 1956, nutugan. No, okay, sorry Okay. Nutugan ni A. Robert at J. Ronaldson, Sumo 4, page 192. No, 192 ang sabi, gayon na lamang ang pang-iwas namin sa dugo ng tao. So malinaw na
hindi nagturo ng early Christian na yung alak ay nagiging literal na dugo para inumin. At hindi nagturo yung Church of Father na yung tinapay ay nagiging literal na katawan ni Kristo. Yun ay symbolical. Kung pansinin nyo, no, yung term na pagkain ay ginagamit ni Jesus yan sa pagtanggap ng pananampalataya. So, malinaw sa verse 26. Okay, binanggit sa verse 40, dito sa verse 35, ang sabi, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na nagugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauhaw kailanman. So, yun ay figurative o tinatawag na metaphor nung sinasabi ng ating reference. Kaya malinaw, no, na mali yung study Sir Jando Alabado. At binanggit natin dito kanina sa ating presentation or sa ating cross-examination, no, nung tinanong tayo kung tungkol sa 144,000, ang Apocalypse 14, 1-5, bakit natin nasasabi na anointed Christian, no? Kasi tinatanggap naman natin sa usap na yung mga apostol ay mga anointed Christian. Kumbaga, sa panahon ng hapunan ng Jesus, yung mga apostol ay nag-represent yan sa mga anointed Christian. At sila yung, kinuha sila sa iba't ibang bansa. Basahin natin yung 4. Ito ang sabi. Ito ang mga hindi nagparungis ng sarili nila sa mga babae. Sa katunayan, mga birhen sila. Ito ang patuloy na saan man siya pumunta. Ang mga ito ay binili, no? Ang mga ito ay binili. O sige, mamaya na lang salamat. Okay, so dyan nagtatapos napakainit na rebuttal ng ating affirmative, mga kapatid. At syempre dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Okay, unang tanong. Sabi mo, hindi bahagi sa 12 tribes of Israel yung kay Levi. Tama ba yun? Okay, hindi po bahagi, yes, hindi po bahagi sa bilang 1, 14-16, yung tribo ng Israel. Hindi ka bahagi si Levi sa likas na Hudyo sa bilang 1, talatang 4 hanggang 16. Next question, bakit sinasabi sa Biblia na bahagi siya ng 12 tribes of Israel ayon dito sa Revelation chapter 17 verse 7? Okay. Nakatala yung pangalan ni Levi dyan sa Revelation, dahil nga sinasabi ko kanina, yan ay spiritual na Israel, bagamat hindi birbatin na mabasa. Kasi nga, batay sa akin nabasa kanina sa Apocalypse 14, 1-5, na sila ay binili sila ni Jesus. Oh, yan ang sagot ko. Okay, sa ngayon ka ba na sa Revelation chapter 7 verse 4 sila ay kabilang sa 12 lahi ng Israel? Lahi niyan? Yes or no? Yes, inaamin ko. Pero hindi literal, hindi likas na Hudyo. Kasi nga, ang likas na Hudyo, kung pag-uusapan natin sa bilang chapter 1, verse 4 hanggang 16, ay hindi kasali si Levi. Pero bakit sa Revelation kasali na si Levi? Sapagkat ito ay symbolical or spiritual na Israel, batay sa Galatia 6:16. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang lahi ng Israel sa Revelation 7:4 is hindi siya physical na lahi, kundi simbolikal lang? Sino? Okay, wala akong mapakita ngayon kasi hindi naman nakapokus yung topic natin sa likas na Israel. Bagamat ang stand ko dito ay spiritual na Israel, bakit kasama? Kasi binabanggit sa verse 4 ng Revelation 14 na sila ay mga sumusunod sa Cordero saan man siya pupunta. Okay. Next question. Sa ngayon ka sa tutol ka na sa Revelation 7:7,
kabilang ang lahi ni Levi, bagamat umabasa siya. Kung hindi siya kabilang dyan, sino ang ipapalit mo sa lahi ni Levi? Okay. Wala, batay sa Revelation 7. Kung ano yung nakasulat sa sa Revelation chapter 7, 4-8, hindi ko na babaguhin sapagkat Biblia, kung ano yung nasulat, yan ang nakasulat. Kaya nga, ang sabi ko, espiritual ito na Israel, kabilang dito ang mga hintil. Hindi ito tumutukoy sa likas na Israel. Kaya yung 144,000, so sinabi ko na, ay binili mula sa lupa na palaging kasama ni Hesus Kristo. Ito ay datatak noong 33 AD. Okay, sabi mo, kabilang sa 7-7 dito yung mga hintil. Sino namang Bible scholar nagsabi na kabilang dito ang mga hintil? Okay, ito. Wala akong may pakita na Bible scholar sa ngayon. Sabi ko na nga, pero sa Biblia mayroon. Binabanggit sa Roma 2:28-29 na magiging matawag ka na bahagi ng binhi ni Abraham, Magrego ka man or Mahudyo, no? Kaya hindi na basihan sa bagong tipan yung likas na Israel na yun na talaga ang nakapix na tinatawag na Israel ng Diyos. Kundi spiritual na Israel, yung Galatia 6:16, koneksyon doon sa Apokalipsis 14, 1 hanggang 5. Yan ang sagot ko. Ngayon, kung sinasabi mo na itong 12 lahi na ito ay may kahalo ng hintil, ano paliwanag mo sa Revelation 7 verse 9? Okay. Itong Revelation 7:9, kung yung malaking pulutong, no, yung malaking pulutong, isa namin dyan ay, yan ay mga lumabas mula sa malaking kapighatian na sila yung naligtas. Meaning, ibig sabihin, hindi yan tumutukoy sa 144,000, kundi tumutukoy yan sa ibang kawan ng Diyos. Yan ang sagot ko. Sumasangayon ka ba na itong Revelation 7:9 ay mga hintil ito? Yes or no? Okay. No, hindi lang tumutukoy sa hintil lamang, kundi hintil or hindi hintil, Hudyo man, Grego man o hintil, kasali dyan. Kaya yung tanong mo, hindi nakapokus sa hintil lamang. Yan ang sagot ko. Okay, next question. Sa hapunan ng Panginoon, ilan lahat ang kumain doon ng tinapay at uminom ng alak? Ilan lahat sila? Okay. So, tuwid sa Paskwa, kasi kasali pa sa tawag nito si Judas. Pero yung pakikipagtipan, no? Yung pakikipagtipan na sa ukol sa kaharian, 11 na lang yung kumain. Kasi hindi kasali si Judas dahil hindi siya nag-qualify dahil nagiging taksil siya. Yan ang sagot ko. Objection moderator. Ang tanong ko, ilan sila sa hapunan kumain ng tinapay at uminom ng alak? Ilan sila doon? Okay. So, may objection dito. Parang inunit mo lang yung tanong mo, bro, ha? So, Sis Maricel, meron ka bang counter objection before ako umatol? Counter. May counter ako. Sige, proceed. Ang hanap niya is bilang. Ang hanap niya is bilang. Sumagot ako ng bilang. Sabi ko nga, 12 ang kumain sa Paskwa. Ngayon, yung pakikipagtipan ukol sa kaharian ay 11 lang yung kumain. Okay, hindi kasali si Judas Iscariote kasi lumabas niya. Wait lang, sis, ha? Okay. So, I think ready ka namang sumagot. Nagbigay ka ng bilang. Gusto ko lang i-on yung time para doon sa sagot mo ba. 20 seconds yan. So, ilan daw, sis? Proceed ka muna sa sagot. Okay. Sa Paskwa, kasali pa si Judas. 12. Pero yung pakikipagtipan na ukol sa kaharian, na nung sinabi ni Jesus ay nakipagtipan siya ukol sa kaharian, 11 na yung kumain. Na yung mga tunay na apostol ni Jesus, hindi kasali na si Judas. Yan ang sagot ko. Next question. Sabi mo 11. So hindi siya umabot ng 10. Ng 20. Yes or no? Hindi. Pero yung mga apostol ay nag-represent yan sa mga tawag nito, sa mga anointed Christian. Kasi kabilang naman, halimbawa si Apostol Pablo kabilang sa 144,000, pero si Apostol Pablo hindi nabilang doon sa 11 na kumain. Pero kabilang siya sa 144,000, meaning
nag-represent yan sa mga anointed Christian, yung kumain doon sa pakipagtipan ni Jesus o sa kaharian. Next question. Yan Okay, ang sagot ko. Next question. Ibig mong sabihin ngayon, kulang na yung bilang kasi hindi kasama sa Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. At syempre dako tayo sa kanyang rebuttal naman. 10 minutes, Brother Jando ng Roman Catholic Church. Your time start now. Okay, thank you sa iyo, Brother Rasha. So, ililibot ko na yung mga pinasasabi niya. Okay, sabi niya, 33 AD nagsimula ang pagpipili sa 144K. Hindi nagsimula 33 AD. Actually, doon sa maliit pa nga sila. Tingnan mo doon sa Day of Pentecost. 120 lang sila. Sa Day of Pentecost, sabi niya, nagsimula daw yun doon sa Day of Pentecost. Hindi, mali. Sa Day of Pentecost, 120 lang sila, hindi umabot ang 144K. Wait lang. Divine. Time pause mo na ba nila siya? Time pause na. Time pause mo na bro. Wait lang na. Okay mga kapatid, short break muna tayo. Shoutout muna sa ating nasa live dyan. Siyempre, kay Liluch Labena, kay Sebales Baladad, at Prince Jumong, siyempre. Shoutout sa iyo lagi bro. Kay Jimwell Bungalos, kay Ren Yang May, shoutout sa iyo bro. Kay Sebalas Baladad. Si Brother Cesar ba to? O Pastor? Ayan si Pastor nga. Shoutout sa iyo Pastor. Namimiss ko to si Pastor. Shoutout din kay idol ko, Esteban. Ayan, kay Albulta Ragdi. Ayan, o Reg. Shoutout sa iyo mga kapatid. At si Hamza Abdul Aziz. Shoutout sa inyo mga kapatid ha. Putahan ko yung abang hindi po ready siya. Okay, ready na ako bro. Okay, so continue lang bro. Proceed. Okay. So, ang sabi niya kanina, nalala ko pa yon sa Day of Pentecost, 144,000 daw. Mali, hindi umabot ng 100,000 yung nila, yung kanilang bilang sa sa Day of Pentecost, mali yun. Sabi niya naman dito sa sa Lucas 22:28-30, paano nakipagtipan ng Ama kay Kristo ang mga apostoles at the same din ang kanilang pagkipagtipan ni Kristo sa mga alagad. Mali. Kasi ang ginawa ni Kristo na magipagtipan niya sa mga alagad sa magitan nung banal na hapunan. Hindi ginawa yan ng Ama kay Kristo. Yung sinabi niya kanina, mali na naman ulit yon. At take note dito tayo mag-focus sa tema niya. Ang tema niya, patutunayan niya na sa hapunan ng Panginoon, ang kumain ng tinapay at uminom ng alak ay 144,000 anointed Christian. Pero sabi niya ngayon lang, 11 lang pala nandun. Sa madaling salita, siya na mismo ang gumiba sa kanyang paksa dahil ang kanyang tema, 144,000, pero siya mismo umamin, 11 lang pala kasi hindi kumain si Judas. Ngayon, kung sasabihin niya ngayon na bawat apostol ay may nire-representa na anointed Christian, 12,000 lahi ng anointed Christian, mali. Walang sinasabi sa Bible ng kumain si Pedro, kasama na sa pagkain niya yung sinasabing anointed Christians na hindi naman kasama sa kumain. Hindi. Kasi kung ganun man, bakit sa Gawa 27, may binigyan si Apostol Pablo, hindi naman kabila sa mga apostol? Kung yung apostol mismo nagrepresenta na sa 144,000, how about yung mga yung mga binigyan na hindi kabila sa mga apostol? Dagdag na naman ulit yun. Talagang iba. No? And then, meron pa siya sinasabi doon na unang Pedro 2:20, ang pagkamamayan sa langit, wala nang sinasabi 144,000 lang yan. Bakit? Revelation 7:9, may mga dami ng tao na hindi mabilang. So, ang ginagawa ni Sister Maricel,
Ang tawag dyan, fallacy of presumption. Ano yung fallacy of presumption? Nag-a-assume ka na ng isang ideya na tila totoo pero hindi pa napapatunayan. Ang tawag dyan, fallacy of presumption. Ngayon, sabi niya, ang maglilingkod ng mga hari, no? 144,000, walang sinabing ganun. Nag-assume ka ulit dyan. Another fallacy of presumption pa rin yan. Revelation 5 verse 10, kaharian ng saserdote. Walang sinabi doon na ang kaharian ng saserdote, 144,000, wala rin ganun. Oh. Revelation chapter 20 verse 6, nabuhay na maguli. 144,000, mali. Dahil sa Revelation 7:9, mga nabuhay na muli, maliban sa 144,000, meron pang hindi mabilang na mula sa iba't ibang lahi. Yung una, ba't nilagyan ng iba't ibang lahi? Kasi doon sa Revelation 7 to 1 to 8, pinaliwanag na sila ay lahi ng Israel. Lahi ng Israel. Pag sinabing lahi ng Israel, lahi, hindi yan hintil. Kasi lahi ng Israel eh. Kaya nga sa verse 9, sinabi na galing sa iba't ibang lahi. Ibig sabihin, hindi lang Israel ang ililigtas. Pati din iba't ibang lahi, kasama na doon ang Pilipino, Amerikano, Inche, Kapon, kasama na doon sa iba't ibang lahi. Ngayon, kung sa 12 tribes na sinasabi niya is may kahalong hintil, eh dapat sana wala na yung dugtong na hindi mabilang. Oh, tamo? Then, ano pa? Yung sa unang Korinto 11:27 hanggang 29, sinabi niya, lahat ba sa hapunan kumain? Lahat sa hapunan kumain. Pero yung sinasabi niya, hindi nakakain, hindi yun sa hapunan. Yun ay sa unang Korinto 11 na nagbibigay ng warning si Apostol Pablo sa mga, kasi pinapakain sa lahat talaga yun eh. Kaya siya nagbibigay kasi baka yung mga hindi worth kumain din, hindi siya worth kailangan mo nang siyasatin ng iyong sarili. Ibig sabihin, kung sa tingin mo hindi ka worth sa aming mga Katoliko, ganito kasi yan, sa aming Katoliko, ang unawan namin dyan, hindi pwede kaming tumanggap ng Eucharist kung walang kumpisal. Kasi hindi kami worth it tumanggap ng Eucharist nang walang kumpisal. Dahil magkakasala pa kami niyan kasi hindi namin kinikilala ang tunay na kahulugan ng tinapay. Yun ang sa amin. Kaya para kami makakain ng tinapay, kailangan kaming magkumpisal para maging worthy kami na tumanggap ng tinapay. Eh sa saksi ni Jehovah, hindi ganyan. Saksi ni Jehovah, mula sa pagpasok mo sa kanilang iglesia, hanggang sa ikamatay mo yan, hindi ka talaga kakain ng tinapay na yan. Katunayan, wala pa ako nakilala na saksi ni Jehovah sa Pilipinas kumain ng naturang tinapay. Ewan ko lang kung may turo ba si Sister Maricel dyan. Pero wala akong maalala na sa Pilipinas, saksi ni Jehovah tumanggap ng tinapay, wala nun. No? Ang sabi ni San Pablo, kung hindi ka, iyong siyasatin ng iyong sarili, kung karapat-dapat ka ba? Kung karapat-dapat ka ba, ibig sabihin, may paraan para maging karapat-dapat. Kasi sabi ni Kristo, ang sino mang kumain ng kanyang katawan, ay bubuhayin niya sa huling araw. Tama, kung sinabi niya yung once is, hindi yun during sa huling hapunan. Pero ang katuparan noon, yung nangyari sa huling hapunan, kasi sabi ni Kristo, tauto esten to soma mo. Wala siyang sinabi na tauto esten simbolo to soma mo. Wala sinabing gano'n. Kasi yung symbol sa Grego, simbolo yun. Simbolo yun sa Grego. Kaya, walang simbolo nakalagay doon. Ito ang aking katawan, kainin nyo ito. Tapos, nung nangaral ng mga apostol, pinapakain yung mga taong nakikinig. Pero may warning.
baka tumanggap ka, hindi ka karapat-dapat. So para ka makatanggap niyan, kailangan maging karapat-dapat ka. Sa paanong paraan? Eh di, gawin mo sarili mong karapat-dapat. Kung ano ang paraan ng saksi ni Jehovah, sila na bahala doon. Pero besa nakikita ko, wala silang paraan para maging karapat-dapat. Pero tayong Katoliko, meron tayong paraan sa pamamagitan ng pagkumpisal. Tayong Katoliko. No? Yan ang ating paraan. Kanya-kanyang paraan to eh. Kasi Protestante, iba yun eh. May ginamit siya ng mga references. Yung unang ginamit niyang references, si R.C. Sproul. Si R.C. Sproul, isang Protestante, isang ordained pastor in the Presbyterian Church in America. Protestante si R.C. Sproul, Protestante saksi ni Jehovah, dilitaw self-serving yung referensya. Natural, self-serving. Sa Protestante talaga, ang mga Protestante hindi nila matanggap na yung tinapay, literal na katawan ni Kristo. E sa kanila, hindi literal yun, kundi figurative. Para sa kanila. Kasi Protestante sila. Yung ginamit ng R.C. Sproul, Protestante yun. An ordained pastor, an American ordained pastor in the Presbyterian Church. Meron pa siyang ginamit na early Christian doctrines. Oh. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. At dito naman tayo sa second cross ng ating affirmative. Sister Marcel ng JW, your time start now. Okay. So, una kong tanong, sa likas na Hudyo, no, yung 12 tribo ng Israel, kasali ba si Jose at si Levi? Yes or no? Objection, moderator. Aklarin ko lang moderator kung yung tanong mo niya bahagi ba ng tema pa rin o hindi. Kung bahagi, sagutin ko. Okay, so meron kang clarification sa ating moderator. Ngayon, dito sa clarification kung bahagi ba ng pagtatanong niya yung topic mo. Gusto ko lang i-validate din sa kabilang panig. Ano yung connection ng tanong mo sa pinag-uusapan? Yes, Okay. Related o relevant yung tanong ko, moderator, kasi kinukwestiyon niya yung likas na Hudyo at spiritual na Hudyo. okay. At nabanggit ko kanina yung siya naman ang nag-open kanina na hindi physical na hindi spiritual na Hudyo. Kaya kinukros-examine ko siya kung ang stand niya sa 144,000 ay likas na Hudyo. Kaya tinatanong ko yung physical na Hudyo, kung Jose at si Levi ay part ba sa likas na Hudyo? Yan ang concern ko, moderator. Okay, so kung tinatanggap ko yan, iniisip ko yan as a valid question. Brother Jando, paano mo sagutin itong tanong na ito? Sige, pag ganito yung tanong, Brother Russia, kasi valid pala yung tanong ko. Okay, proceed, sister. Okay, ulit. Okay. Okay, itong si Levi at si Jose, kabilang ba sila sa likas na Hudyo na recorded sa Bilang chapter 1 verse 4 hanggang 16? Yes or no? Bilang chapter 1 verse 4 hanggang 16. Time is yours. Okay, objection, moderator. Okay, time stop, bro. Kiklaro ko lang yung gawa uno, walang binabanggit doon na 12 tribes of Israel. Bilang, sorry, counter, sorry. Numbers o bilang. Numbers. Hindi gawa. Hindi acts. Akala ko si gawa. Okay. Sige, proceed ka, bro. Bilang uno. Bilang chapter 1 verse 4 hanggang 16. Okay. So, ang tanong dito, okay, si Levi ba at si Jose ay likas na Hudyo, kasali sila sa 12 tribes ayon sa Bilang 1 verse 4 hanggang 16, yes or no? yes, nabilang sila. Actually, binabanggit niya sa Revelation
7. Maliban na lang kung sasabihin mo na magka-contradict ang Revelation 7 at ang Numbers. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.